sa puntong ito muna ay makakausap natin sa linyang telepono si Senador Chis Escudero. Senator Escudero, magandang hapon po. Sige, magandang hapon sir sa ating televiewers at tagapakinig. Magandang hapon. Apo, Senator, dito po sa nangyaring pagtaas sa pamasahe, yung public opinion nakikita na ho natin na talagang lahat tutol, walang may gusto. Meron ho bang pwedeng magawa yung Senado tungkol dito at ano po ang pinaplano rin po ninyo tungkol dito? Well, may kasalukuyang pagdinig na ginagawa ang Senado kaugnay sa MRT sa pamumuno ng Senator po. Tinaasahan ko magkakaroon ng pagdinig kaugnay sa bagay na yan sa mga susunod na araw, pinakamatagal na siguro sa darating na linggo. Pero liwanagin ko lang din, Jiggy, walang basyan itong fare increase na ito. Una, dahil nanghingi po sila ng budget sa Kongreso para sa subsidiya ng MRT3. Alam naman po natin na yung pamasahe, mas mababa dun sa aktual na kosto ng pagpapatakbo ng MRT3. Kaya nga po taunan, binibigyan niya ng subsidy ng pamahalan. Nanghingi sila sa Kongreso last year para sa 2015 at nag-allocate po kami, hindi kami tumawad. 4.6 billion pesos bilang subsidiya dun sa diferensya ng kosto at nung sinisingil sa pamasahe. Kaya gulat din ako kung bakit biglang magtataas sila ng pamasahe samantalang hiningi na po nila yung pera mula sa amin para dun sa diferensya ng subsidiya. Pangalawa, yung subsidiya na isinagawa ng pinagpapasyan daw nila ay public hearing noong 2011 pa. Na iba naman po ang sitwasyon noon sa sitwasyon ngayon. Kaya sa dalawang pagkakataon, para sa akin, napakalakas ng kaso ng hinihintay sa Korte Suprema para questionin at mag-issue ng DRO kaugnay niya. Opo, at saka yung pong binabanggit po ng DOTC na yung makukolektang extra 2 billion pesos ay mapupunta sa National Treasury at sa mga GOCC. Kung ganun po ang mangyayari, ay pwede ho bang may balik yung directly sa MRT para magamit nila sa mga improvements? Tama po ba yung ganong flow? Hindi rin kailangan, Jiggy, kasi nag-allocate kami kabuuan, kabilang na yung 4.6 billion na binabanggit ko. Kulang-kulang 30 billion ang inallocate namin para sa taong 2015 para sa MRT. Kasama na dyan ang pagbabayad ng buwis na hindi nila binabayaran, yung equity value buyout na 4 billion, at para sa rehabilitation capacity expansion, 7.4 billion ang pwede nilang magastos. Yan ay dagdag pa dun sa 5.6 billion sa ilalim ng Motor Vehicle Users Law, kung saan pwede nilang gamitin yung fondong yun para pa rin ma-improve ang MRT. Ang hindi naiisipan ng mga tiga-DOTC, kapag ka lumipat sa bus na naman yung ating mga kababayan, at hanggang ngayon hindi pa nila nakokontrol yung mga kolorom na bus, mas titindi pa yung traffic sa Metro Manila, sa EDSA, na ngayon ay sobra-sobra na at halos hindi na tayo makagalaw, mas lalo pa pagkatapos niyan. Opo, at Senator, dito sa nangyari na kumbaga holiday season, bigla nilang tinaas yung pamasahe, di ba obvious na talagang walang choice yung publiko sa gagawin po nila? Well, alam mo, Jiggy, mali pa nga yung timing nila eh. Yung mga nagdaang pagtataas sa MRT, kung maalala mo, kung i-research natin, ginagawa po nila yan buwan ng Disyembre palagi. Bago magpasko, maraming pera ang tao, may bonus, nakangiti lahat, masaya, malamig. Hindi yan ginagawa ng Enero o Pebrero. Kung papansinin mo, lahat ng EDSA, nangyayari din ng Enero o Pebrero ng taon. Dahil ubos na bonus, mas mainit na ang panahon, dumarating na yung mga bayarin. Hindi ito talaga ang tamang panahon para gawin po yan. So Senator, ano po ang aasahan ng publiko mula sa Senado sa mga susunod na araw? Yung kaso, dapat po magpatuloy yun at suportado po namin yon. Pero ang pagdinig ng Senado ay magpapatuloy din para mabigyan ng pagkakataon naman ng publiko. Mapakinggan mula sa bilis mismo ng DOTC at ni Secretary Abaya at ng mga pinuno ng MRT3. Bakit nila ginawa ito? Saan napupunta ito? At bakit sa ilalim ng circumstances na ito hindi gumaganda yung serbisyo, biglang magpapataas sila at itataas nila yung pamasahe. Alam niyo, naalala ko pa nga yung sabi ni Secretary Abaya ayaw nilang i-privatize yan dahil may alok na ang Metro Pacific Group ni Manny Pangilinan dahil baka daw magtaas ng pamasahe. Sabi nila, ayaw nila taasin yung pamasahe. Yun pala, sa kabila ng mga sinasabi nilang yun sa amin nung kami nag-hearing, may balak na pala sila matagal na nataasan talaga ang pamasahe ng MRT. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon at makikibalita ulit kami sa inyo, si Senador Francis Escudero. Maraming salamat. Maraming salamat, Jiggy. Good afternoon.